We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatudin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De Lovieres. Imahen kan itom na Nazareno nakatalaan ng ibalik sa Holy Cross Parish ngunyan na hapon. Seguridad sa gigibong penitential procession, mas pinahigot pa huli sa piglalaomang dagmang na mga debotong maiba sa prosesyon. Ang iba pang pinakahuring pangyayari katakod ka Nazareno 2024, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, nagpupuuna ang 5 p.m. Mass digdi sa Plaza Quezon na pinanginutan o pigpapanginutan ni Archbishop Rolando Triaterona kan Archdiocese of Cáceres. Maalas 7 kasubanggi kan gibuhon ang traslasyon asin replika prosesyon sa imahen kan itom na Nazareno hali sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco, pasiring sa Plaza Quezon. Dawa sinabayan ininin makusog na uran, daiman ininagin rason para dai idagos ang nasambitan ng prosesyon. Matrayumpo asin solemne ang naging dalagan kan prosesyon asin pakaabot sa Plaza Quezon. Tulos na kinundusir ang pagbibendisyon sa mga replika kan itom na Nazareno na dara kan mga deboto. Yung binili namin maliit lang, galing pa to sa Quiapo, binili namin. Generally, peaceful naman po yung prosesyon natin, very solemn. Kaya pasalamat tayo sa Diyos at ginabayan ang mga deboto ng itim na Nazareno. Poon kasubanggi hasta sa mismong kapiestahan kan imahen ngunya na aldaw, halabaan pila kan mga deboto para sa pahadok, kasabay ang sunod-sunod na misa. Siyempre, tutubod kita sa iya sa gabos na inataon niya. Kaya kahit paano, maano kita sa iya. Taong galang kung sa iyang kapistahan. Ngunya na hapon sa paagikan penitential foot procession, liwat na ibabalik ang imahen sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco. Sa tuya pong nakalatag na security pong kasubanggi, at least 150 uniform personnel ang sa tuyang piglatag. Iba-ibang function po yan, igong sa rota, igong sa traffic, igong sa patrolya, igong sa venue, igong intel. Sigun sa PNP, huli sa namate ang uran. Nagdikit ngunya na taon ang nagsabay sa traslasyon na kinakarkulong poko mas o menos 1,000 katao. Kumparar kan mga nainot na misa, Kate, mas dakol naman ang nag-atendir kan huring misa ngunyan digdi sa Plaza Quezon. Manunutara naman ang mas halaba ng pila kan mga deboto na maut makahadok sa imahen kan puon. Makalis ang misang ini, Kate, piglalaoman na mapuon naman ang penitential foot procession pasiring sa Holy Cross Parish kung saan man gigibuhon ang huring misa para sa kapiestahan kan itom na Nazareno. Kate? Jessica, pagkatapos kang gigibuhon ng misa dyan sa Plaza Quezon, sa inadadarahon ang imahen kan itom na Nazareno? Arog Kate kan taon-taon ang naging tradisyon makalihis ang mismong aldaw o mismong aldaw kan kapiestahan kan itom na Nazareno, liwat naman ining ibabalik sa aga, duman naman sa chapel o kapilya kan itom na Nazareno, duman sa Barangay Palsong sa Bula, Camarines Sur. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Tulong magkakasuhay na insidente ning kasulo na irehistro sa Naga City, Camarines Norte, asin Sorsogon. 1,700 na insidente ning kasulo na irehistro sa interong Bicol Region kan 2023. Napabayaan na pigluluto asin appliances, mayoryang kausa kan mga ini. Tutukan sa report ni Chris Novelo.
Makusog na kalayo asin asuan nagmata sa mga residente kan Barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte, Kasuudma. Pasado alas 5 nin maagahon kan madiskubre ang nagbungkaras na kalayo sa residential area na ini. Sobrang init. Nagputok ito. Tapos Enterang natumtum ang sarong harong mantang partially damaged man ang katay na residensya na nadamay sa kasulo. Sigun sa Daet Central Fire Station, gibo sa light materials ang harong kaya madali man ining natumtom, mantang naagapan man ang nakadamay na kataid. Mayo maning nakulugan o nalugadan sa insidente, alagad kinakarkulong nasa 200,000 pesos ang kabilugang danyos na ipigwalat kan kasulo sa duwang imbueltong harong. Sarong edipisyo man sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon ang nasulo. Antes pa man magabot sa lugar ang mga kabuuan kan BFP Pilar, nagsagibo naman in Bucket Relay and Community Fire Auxiliary Group kan barangay. Padagos pa man na pigaara ang pinakakausa asin pigikanan kang nagbungkaras na kasulo. Fire out naman kan maabutan kan BFP Naga ang nagbungkaras na sulo sa sarong unit kan apartment sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Saro sa pigihiling na pigikanan ka ini. Pan-interview po kung si kung si occupant duman is kumbaga tig-try niya ata na gamiton si electric pan na bago niyang paayos. And upon initial investigation doon din talaga siya sa area nahilingan doon sa sala si Sopa tapos si electric ban. Opo, parang may pangunyan kung si pinaka kung nag-short circuit ba sa electric pan. Kan taong 2023, 749 na mga insidente ning kasulo ang nairehistro sa bilog na rehiyon. Basado sa datos kan BFP Region 5, electrical connection, napabayang pigluluto, asin nagkaaberyang electrical appliances ang top 3 causes kan nakadaklan sa mga ini. Maging responsible na lang kita sa paggamit na ng mga appliances. Kung malawas kita ng harong, i-unplug na lang para po day mangyari ang mga organing bagay. Ibanan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 12 pulgada na tubo kan San Fernando Water Supply System nagkaaberya asing kinaipuhan nin emergency repair. Maluya hasta sa mayong bulos nin tubig na eksperyensya sa pirang porsyon kan banwaan. Uyan report ni Jessica Kalinog. Inianagin sitwasyon kan dakulang tubo na saro sa main distribution lines kan San Fernando Water Supply System haling Kabasanan Spring pasiring sa poblasyon. Sigun ki Engineer Harry Lanyada, kasabay kan pagparauran kan mga nakaaging aldaw, nagkaigunin soil erosion sa taas kan bukid, nakadkad ang daga, luminataw ang 12 inches nindang tubo, asin huli sa kusog kan pressure, dagos na ining natanggal. Dahil mo po ma-repair nga ni tulos, kay po ano pong magputol mo na kang tubig. Makusugon po. Kasod mga ni po, irilagang madisgrasya si tao for dahil dumasa repair na ito. Malabakuta na si Tatay July kan Barangay Buena Vista kasubagong aga. Alagad pagbukas niya kan gripo, maluya na ang bulos kan tubig. Kaya tulos naman sindang nagsalod nin planggana, nganing makatipo na. Dapat paayos tulos po. Kay puhan pang aral daw. Bako lang po sa muya, sa kataraid siyempre ito may mga tubig man, kay puhan man nindata. Naglalaba, naguhugas, pagluto po, kay puhan talagang mari ang tubig. Kung ka Tatay July, may dikit pang bulos. Sa ibang residensya, mayo na talaga ni nagbubulos na tubig. Kayaan sa indang pangapodan, kung huruhalawig subuot ang pag-irahay kan naraot na linya, tawan man sindang asistensya kan water system. Nganing may magamit na tubig sa panurual daw. Hopefully po matapos mingon niya na si Mana ang pag-repair. So may babalik mo man po tulos yan. Kung sakaling mahalo-halo kong mag-repair, ma-request po kami ng lorry kung sakali. Mata na itong mga mayong tubig. Hagad ngunyan kan SFWSS ang pasensya asin pag-intindi kan labi 2,000 nindang mga konsumidores sa biglaang problema sa supply kan tubig. Alagad pigigibo naman subuot nindaan magkakanigong lakdang nganing mapakaray ini sa mas madaling panahon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Subuot pagbayad nin 100 pesos sa albay, karibay sa kada pagpirma kan mga botante sa People's Initiative, katakod kan pigtutulod na pag-amyandar kan konstitusyon, pigbuyagyag ni Congressman Edsel Lagman. Mga personang subuot imbelto sa issue, pinahimutikan ang mga akusasyon ni Lagman. Tutukan sa report ni Rosie Nieva.
Mahihiling sa mga ladawan na ini ni Atty. Alfredo Garbin ang pagtiripon kung sa presente ang pirang alkalde asin opisyal sa probinsya ni Albay. Alagad sa likod kanasambitan ang pagtiripon, pigbuyagyag ni Albay 1st District Representative Ed Selagman na igwang pigluwas na dakulang kantidad nin kwarta sa mga alkalde na iyong gagamiton para bayadan in 100 pesos ang mga botante na mapirma sa pigtutulod na People's Initiative. Sigun Kilagman, daing niya syerto kung sa inggikan ang pondong ginamit digdi, alagad pirang persona ang sa iyang naunambitan. Pero ang gusto ko tabing sabihon, duman sa patipon, ang yaon tabing duman, mga opisyales kang Ako Bicol. So dating congressman na si Pido Garbin, so incumbent congressman na si Jill Bongalon, so mga coordinators kang Ako Bicol, yaraon tabing duman. Sindaan nag-distribute sa mga coordinators kambundo sa mga alkalde. Tulos man ining pinahimutikan ni Atty. Alfredo Garbin asin Congressman Jill Bongalon asin nilinaw na mayo ni nangyaring barakalan nin boto, imbes solamenteng nag-focus an sa indang urulay sa People's Initiative. Iko aram sa 100 pesos, ang aram ko na mamakal sa dyan kiboto sa First District, ang bakal niya minimum 100,000. Kung 100 pesos, ridiculous yan, incredible yan, dahil naman nag-aakong yan ki 100 pesos. So we were there primarily to discuss the manner of amending the Constitution and about the People's Initiative. So we deny that funds were given. In fact, that was already affirmed in a statement made by Mayor Adrian Seda of Pulangi Albay na bilang sila sumayon ako naman. Ang People's Initiative o Power of the People ang sabay-sabay ng pigigibong niyan sa bilog na nasyon sigun Kilagman. Imbes kayang Constituent Assembly o Constitutional Convention, ang People's Initiative ang pinakamarikas na paagi nga ning maamyandaran ang konstitusyon, urog na kung ang pirma ang nag-abot sa 12% kan bilog na numero kan mga rehistradong botante o dai mababa sa 3% kan kada distrito. Saro sa mga maot amyandaran sa porsyon kan konstitusyon ang manungod sa economic provisions na matutok sa foreign ownership. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mapadago saan pag-uuran sa pirang parte kan nasyon. Huli iyan sa pagdanay kan shearline asin duros amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, magiging mapanganuron asin mauran sa pirang parte kan Bicol Region, siring kan Camarines Provinces, Catanduanes, Sorsogon asin Masbate. Kaypuhan man po na mag-ingat, magdoble ingat, huli ta may makukusog na uran sa pirang lugar. Piglalauman man ang pag-uran sa iba pang parte kan nasyon, siring kan Northern asin Central Luzon, maging sa pirang lugar sa Visayas asin Mindanao. Tulong estudyante na rescue makalis maatong kay nagsupay na tubig sa sarong spillway sa Mercedes, Camarines Norte. Ang detalye aramon sa report ni Rosie Nieva. Huli sa namatay ang mga pag-uran poon pakan mga nakalihis na aldaw, nagsupay ang tubig sa spillway na ini sa barangay Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte. Mahiling man ang grupo kan mga estudyante na papuli na gikan sa eskwelahan na pinipilit na magbalyo sa spillway sa ibong kanasambitan ng sitwasyon. Aban-aban pa. Nagkariribok ang mga tao makalihis madara kan makusog na sulog kan tubig ang tulong babaeng estudyante. Tulos man na nagtarabang-tabang ang mga residente asin tanod sa lugar nganing maisalbar ang mga aki. Maswerte man na naihaawas ang mga ini sa tubig asin ngunya nasa marahay ng kondisyon. Pag lalakang pa lang po maluya, tas itong nasa tao na po kami na gano'n na po, bigla pong kusog itong salog. Yung pong mga kasama kong mga pinsan, sila po ang naghabol, naglangoy para masagip. Tumakbo naman po kami sa baba para abangan po sila. Sigun sa barangay, haloy ng problema ang pagsupay kan tubig sa nasambitan ng spillway, kaya naglalaom sinda na dagos ng mabugtakan ng tulay sa lugar. Ang ilog na yan talagang pag malakas ang ulan, bumabaha, buti nagkaroon ng spillway, tapos nagkaroon ng footbridge
Yun yung isang naging solusyon na nakatulong. Kaya lang medyo hindi akma dyan sa ilog. Mientras tanto, huli sa padagos na pag-uuran, suspendido ngunya na aldaw ang klase sa gabos na libel sa bilog na probinsya. Ay, Diyos ko! May tulo! Dali! Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga gulay na mababakal sa merkado publiko kan syudad ni Naga nahali sa Baguio asin Benguet. Nagbaba nin hasta 40% nin huli sa subuot sobra-sobrang supply kaini. Alagad presyo naman kan mga lokal na gulay siring kan talong, sitaw asin marigoso, naglangkaw nin huli sa dikit na supply. Tutukan sa report ni Chris Novello. Bagsak presyo din 40% ang pirang gulay na hali sa Baguio asin Benguet na nababakal sa Naga City People's Mall. Puun subot kan maglaog ang taong 2024, nanotaran ang paghuro sa presyo kan gulay siring kan carrots, repolyo, Baguio beans, sayote asin iba pa. Sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO asin mga paratienda, nagkakawat ng ngunyan sa 70 pesos per kilo ang presyo kan carrots na dating 100 pesos per kilo. Ang repolyo na dating 70 to 80 pesos per kilo. Ngunyan, nasa 40 to 45 pesos per kilo na. Nasa 60 pesos per kilo na sa ngunyan ang Baguio beans, na dating nasa 90 to 100 pesos per kilo. Asin ng sayote, na dating nasa 50 pesos per kilo. Ngunyan, nasa 35 pesos per kilo na sana. Oversupply. Na-over sa kadakalo ang nag-anigdi yun, nag-abot. Pero ang iba nga ni, kuminsan, ang pabakal digdi, mas ababa pa digdi kaysa sa Baguio. Oversupply. Grabe ang pagtiis ko niya, maraming nagbabawang gulay. May mga partienda man subot na nalalapaan ng panindang gulay na hali sa Baguio asin Benguet kung kaya ang diskartikan iba, dikit saan ang kinukuha sa supplier. Si tama lang mapaubos sa Rongal daw, tas bago na naman. Para at least bago ang nababakal kang para bakal. Kung bagsak presyo ang mga gulay na hali sa ibang rehiyon, naglangkaw ang presyo kan mga lokal na gulay siring kan talong, balatong asin marigoso. Ninhuli subot sa dikit ang ani asin supply kung kaya nagkakawat ng ngunyan sa 90 pesos per kilo ang presyo kan talong na dating nasa 40 to 50 pesos per kilo. Ang ampalayaman na dating nasa 50 pesos to 60 pesos per kilo, ngunyan nasa 90 to 100 pesos per kilo na. Nagkakawat naman ngunyan ang presyo kan kada kilo kan balatong sa 90 to 100 pesos per kilo na dating nasa 60 pesos per kilo sana. Kaya baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa ibong kan pag-uuran na namatean ka nakaaging Sabado, sabay-sabay na nakisumaro ang mga barangay gikan sa manlain-lain na probinsya sa Bicol Region sa piglunsar na programa kan DILG, ang kalinisan sa bagong Pilipinas. Nagpartisipar digdi ang mga ahensyas kan gobyerno, mga partner agencies, asin mga namamanwaan. Ang programang ini basado sa DILG Memorandum Circular Number 2024-001 na obhetong magtaong kaaraman asin makua ang partisipasyon kan komunidad sa environmental responsibility sa paagi kan proper solid waste management, mga programa kan local government units asin iba pang mga may koneksyon sa pangangataman sa kapalibutan. Target man kan programa na mas pakusugon pa ang pagkasararo kan gabos na sektor sa komunidad. Inenkaminarman kan DILG ang mga barangay na magkondusir man nin iba pang mga aktibidad asin liwat na buhayon ang proyektong hapag o ang pagtatanom para makatabang sa mga pamilyang Bicolano. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gobyerno obhetong matabangan ang mga paraoma na mapadakol ang sa indang produksyon sa ibong kan pigga antisiparang huma kan El Nino. Apat na irrigation management offices sa Bicol, resipiente kan 8 heavy equipment na makakatabang sa pagmantinir kan kalinigan kan mga irigasyon. Uyan report ni Chris Novello. Nakaresibin ng 8 heavy equipment ng backhoe ang National Irrigation Administration Bicol. Kay banin ni 141 heavy equipment na binakalkang niya Central Office kan nakaaging taon, kung saan si Presidente Bongbong Marcos ang nangenot sa pag-turnover kaini sa mga irrigation field offices sa interong nasyon. In case of emergency, may magagamit sila equipment. Pero actually, ang purpose ni Administrator dyan is at all times, yun ang gusto niya, no? Malinis at maayos yung irrigation natin.
para sa magsasaka. Kaya nakatagaman na 8 excavators na ini sa 4 na irrigation offices sa rehiyon, asin pigliloob ang madudugangan pa para sa gabos na irrigation cooperatives asin association sa rehiyon. Makakatabang man subot ini sa mga paraoma para sa mas dakol na produksyon sa ibong kang inantisiparang epekto kan El Nino sa nasyon ngunya na taon. Let us continue to unite and work together. Let us develop, modernize, and improve our agriculture sector so we can achieve a food secure and prosperous future for all Filipinos. Sa forecast kan Pag-asa, 77% kang nasyon ang posibleng makamat ining tag-alangon niya na taon. Enot naman na pig-aktibar ni Presidente Bongbong Marcos ang sarong task force na matutok sa posibleng epekto kan El Nino sa tubig, agrikultura, enerhiya, salud asin public safety. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nakakulong na ido na nawalat sa may gilid kan eskwelahan sa Bula, Camarines Sur na rescue asin na i-turnover na sa may Sadiri. Dakul na nagbabalaw-bagaw na ido sa banwaan, iyuman subuot ang dapat natutukan kan lokal na gobyerno sigun sa pirang mga residente. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa porsyon na inikan Kudalkan Bula Central School, 2 aldaw subuot nga nagtinir ang sarong ido mantang yaon sa iyang kulungan. Kan makaabot ang impormasyon sa Barangay Salvacion, tulos man na pig-rescue ang ido, alagad tulos man subuot na nagrani asin nagpabisto ang may Sadiri. Tiglipat lang duman, ta nagwa-wild, nagbabatok ning mga bisita, tapos itong mga senyalis ning nagiging aggressive siya. Kaya nilipat na muna kang owner duman. Nagsayuman naman na mag-atubang pa sa kameraan may Sadiri ka nasambitan ng ido. Alagad sigun sa mga ini, tinauhan sa indaan ido asin nakatalaan man talagang ipuli sa saron nindang residensya. Pigaataman man daan ninda ininin pakaray asin ngunyan natawanan nin maray na may istaran. Sigun kay Kapitan Harley, haloy ng problema sa bilog na banwaan kan Bula ang mga napapabayaan na ataman urog na ang mga balaw-bagaw na ido. Panahon na subuot na sa level kan mga barangay, magkaigwa naman in aksyon. Hurot nindang makabilog nin ordinansa ngunyan na 2024, dapit sa pagmukna nin animal impounding o detention facility. Nag-benchmark naman ako sa man iba-ibang probinsya, saka sa manlain-lain na banwaan. Ngunyan, possible man. Sa hiling ko, location na lang ang hinahanap ni. And then ma-implement kami ngunyan na taon. Ang 36 anyos na si Ami kan Barangay Bagumbayan, dati naman nakagat nin ido. Di niya nasubuot na susog ang may Sadiri, kaya dapat na talaga daang maging strikto ang mga barangay. Ay arog po kayan, dahil mo man aram, dahil mo bisto, kung kisay na ido, maray kung hiling-hiling mo na po bagat, saka naglalakaw ka lang. Arog po kayan, arog kan, magmumotor, minsan makababangga, nadidisgrasya. Ang pinakapunto subuot digdi ang pagiging responsableng pet owner kan lambang residente. Asin parte ka ini na kun mayo nin kapasidad na matawanin maray na istaran asin pagkakanaan mga hayop, both sabihon, day ka paandam na mag-ataman ka ini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kantidad 102,000 pesos ning pigtutubudang shabu na samsam kan pinagsarong pwersa kan mga otoridad sa sarong babaeng drug personality sa Iriga City. Konsideradong street-level individual ang nadakop na sospek sa ginibong buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz Sur. Padagos man na pigpapahigot kan PNP Regional Office 5 ang kampanya kontra iligal na droga kasabay kan piguhurot na mas salbado asin drug-free na komunidad. Sarong baroto ang narecover kan 2 residente sa gilid kan salog sa Ginubatan, Bato, Catanduanes. Nasa kustodiya ngunyan kan sarong residente ang baroto na igwang markang BFAR 5-SAAD-18. Sigun sa MDRRMO, posibleng inanod ini, ulit na igwananin raot o raot ang katig. Sa ngunyan, pigaaram pa kan mga otoridad kung si Isay ang may Sadiri kan nasambitan ng baroto, ulit na posibleng itinao ini kan BFAR basado sa marka kaini. Bini-verify po sa province kung may list pa sila may records pa sila kung kanino ang bangka na ito. Yung mga barangays po na-inform na rin.
Formal nang nagasumir sa pwesto ang mga bagong pamayo kan Catanduanes Police Provincial Office asin Naga City Police Office. Ini makalihis ang ginibong turnover of command sa Camp General Simeon Ola na pinanginutan mismo ni Police Brigadier General Andre Dizon. Matukaw si Police Colonel Ryan Ador como Provincial Director kan Catanduanes PPO karibay ni Police Colonel Benjamin Balingbing Jr. Si Police Colonel Erwin Rebello naman ang nag-asumir sa pwesto como City Director kan NCPO como karibay ni Police Colonel Nelson Pacalso. Ang pag-reshuffle sa mga opisyal, parte kan programa kan PNP, tanganing mas mapahiwas ang skills and expertise asin mapagayon ang serbisyo publiko kan PNP personnel. Mangrove Eco Park sa Batalay, Bato, Catanduanes, saro sa mga bagong atraksyon ngunyan sa probinsya. Pasyarantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Kasabay kan paglaog kan bagong taon, saro na namang magayon na lugar ang pwedeng pasyaran sa Banuaan kan Bato, Catanduanes. Liwat na kayang binuksan sa publiko ang Mangrove Eco Park sa Barangay Batalay na enot nang napundo ang operasyon huli sa pandalamasa kanakaaging mga bagyo. Nasa 42 na ektarya ang mangrove area sa lugar as sinigwang malinig na salog sa palibot kaini. Mahihiling man sa lugar ang presensya kan mga migratory birds. Open na po ang ating Batalay Mangrove Eco Park at meron na po tayo ng cottage, floating cottage, we have kayak here, and of course open may mga tours na po tayo na pwede around the mangrove. Di man problema ang entrance fee, hulitas sa kantidad na 5 pesos, pwede ka nang makalaog. 100 pesos man ang renta sa floating cottage, mantang 200 hasta 500 pesos ang bayad sa boat tour, depende sa numero kan mga masabay na turista. Mula nung magbukas po kami, may mga na-cater na rin po kaming tourist na iba't iba, galing sa iba't ibang bansa. Dakulang tabang mansubuot ini sa barangay, urog na taan nagsisibing tour guide asin bangkero ang mismong mga residente kan lugar. Namamasdan ko na po na maganda pang epekto. Isang-isa na po, yung pagkakaroon po ng hanap buhay ng mga tao rito, yung napapangalagaan po yung kalinisan at kagandahan ng ating mga mangrove. Kaya naman, talagang mayo nin masabi ang turistang si Gabriel, kundi anas pag-umaw sa lugar. Sobrang ganda, especially yung mga sand, sobrang pino, golden siya. So sa lahat ng mga napuntahan namin, so isa siya sa mga magagandang beaches po. Pangapodan sana kan mga otoridad sa mga turista, kasabay kan sa indang pag-enjoy, sana imantinil ang kalinigan asin atamanon ang mismong lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.